Hi guys, ayun. Ang format natin sa mga automation ay ito, makikita niyo dito, Microsoft Excel Macro Enable Worksheet, or mas kilala siya as macro. At may format siya sa properties, makikita natin sa properties na XLSM. Binabasa siya as XLSM dahil yung M doon is macro-based. Macro, yun yung ginagamit natin sa programming sa Excel, lalo na kapag advanced programming yung ginagamit natin. Ano kinaibahan nun sa pangkaraniwang Excel? Sa pangkaraniwang Excel, makikita nyo lang siya as worksheet. Ang properties niya ay XLSX. Ang pinaka-dulo ng format niya. Yung format niya. Ngayon, bago tayo magsimula sa pagbubukas ng automation pagbubukas ng file natin ng macro, ay may mga procedure tayo na dapat sundin. Una, right click muna natin to, punta tayo sa properties, tulad ng pinapakita ko sa inyo kanina, yung properties. Pag nakita nyo na yung properties, lumitaw na to, i-click nyo yung unblock. So, nakalagay dito, security. This file came from another computer and might be blocked to help protect this computer. So, mahigpit lang sila kasi baka yung mga nada-download nating file is baka may threat. So, sa akin naman wala. Pero talagang ganito ang Microsoft, kaya kailangan i-unblock muna siya. So, ang file naman ay clean since ito naman ay Microsoft Excel na ginagamit ko pang programming. So, wala tayong magiging problema doon. Talagang nagbibigay lang siya ng security warning para secure ka sa mga file. I-unblock natin to. Check unblock, then apply, then click OK. Pagkatapos na bukas natin, so ganun yun sa lahat ng program. Ito ay open na natin, double click, okay lang, right click, okay lang. May makikita kayong enable content. Once na lumitaw itong enable content, click nyo lang yung enable content. Di pa dyan nagtatapos actually. Pag natapos nyo naman lahat yung ganong eksena, wala na kayong poproblemahin pa. Ayan. Punta muna tayo sa file, options. Sa file and options, kung di ako nagkakamali, nasa trust center to. At punta tayo sa trust center settings, and then medyo limot ko na to. Teka lang, hanapin natin yung macro. Yun, macro settings. Trust, click natin, check natin yung trust access to the VBA project. Ayan. Enable macros. Yun. So, bakit natin ginagawa to? Actually, sa Excel, yung kanilang programming language ay kailangan mo pang parang i-open yung developers, may kaugnayan sa developers something na kung saan ay makakapag-code ka. Ngayon, dahil parang block siya sa something na may kailangan kang galawin dun sa coding, inaano nila yon. Ewan ko bakit di pa nila diretso na lang. Kailangan pa nila ng ganitong setup. Since marami namang gumagamit ng Microsoft na kailangan din yung ganitong mga klase ng program. I-click natin yung okay, and then we're done. Ulitin natin kasi medyo makakalimutin din ako. File. So, kasi sa tagal ko na rin neto, since natapos na natin yun, wala na tayong paproblemahin pa. Ang alam ko, sa pangkalahatan na to, ayan, check natin file, punta tayo sa option, trust center,
trust center setting. Masyado ba ako mabilis? Ulitin natin. File, options, trust center. Ayan, nasa dulo yung trust center. Basta may makita kayong trust center dyan. And then, meron pa rin siya dito sa dulo na trust center. Click nyo lang yung enable. And then, trust access. Ayan, click OK. I-click OK para double sure. Okay na lahat yung program natin. Gagana na yung macro natin as is. Sige, save na natin to. Okay na yan. Close. Ngayon, pagbubuksan na natin to, wala na lilitaw na mga enable pa. Matik na yan. At nagagamit nyo na fully yung mga dapat gamitin. Ayan. So, yung documentation na to, it's para malaman nyo. Pakita ko lang sa inyo, no? Yung kung paano gumagana yung coding. Sa tinatawag nating macro, may tinatawag tayong Visual Basic. Right click ko tong sheet na to kasi naglalaman to ng code. So, nilamnan ko siya ng code, kaya titingnan natin yung code. Makikita natin dito, view code. Ito po yung coding, since ito yung gumaganang code niya, para dun sa incomplete and complete, pati na rin sa iba pang, ayan yung auto filter natin, which is yung search, and then yung speak selection, kung saan nag-reread siya. Ayan, naka-mute pala ako. Naka-mute pala. Siguraduhin nyo lang na naka-open yung volume. Wala pala siyang volume. 4, 15, 12, 12. Yun, di ba? So, yung lahat yan, hindi yan gagana ng formula lang. Ito yung tinatawag tayong Visual Basic Application or yung VBA ng Microsoft. So, may Microsoft VBA tayo. Yan yung ginagamit ko ngayon para makapag ganito. Yan, yung auto-highlight to. Microsoft Visual Basic Application din po ang gamit ko dyan. At the same time, sa advanced na, sobrang advanced pa, isakagawa din tayo ng button para mag-submit ng mga details galing dito, which is another complicated programming ng Visual Basic. Since meron tayo na ito, mga ganitong Visual Basic, advance tayo ng mga yun nga kagandahan na ito kung mapapag-aralan to dito sa Pinas or may mga lecture about dito. Ayan, kasi tingnan nyo, napaka-advance nung kanyang kayang gawin. Ayan. Pero although hindi naman to inaano ng DepEd, pero syempre yung learning na matututunan mo dito at mapapagaan yung trabaho ng mga teachers is napakagandang help na itong ganitong magagawa, di ba? Ayan, napaka-cool. Biro mo, no? Oh, type mo na lang yung pangalan, lalabas na. Saan ka pa? Then kaya niya pang bumuo ng sarili niyang document ng file, di ba? Pero maganda din naman ang Excel formula, pero hindi sa ganun klase ng advanced na ng Visual Basic Application. So sa nagagawa natin sa formula, nakakagawa din naman tayo ng ganito. Napapag-ugnay din minsan natin yung mga bagay-bagay gamit yung mga Excel formula. Dun pa nga lang sa Excel formula, madugo na rin yung pag-review ng mga code, ng mga paggawa mismo ng formula. Lalo na siguro sa Visual Basic na kailangan mo magkaroon ng engage sa klase ng programming. So, napakalaking trabaho din na pag-isipan to. Kasi syempre, oras yan, effort, at syempre yung logic kung paano gagana at kung paano mo gustong mangyari yung isang bagay.
So, nasa malawak din siyang explore lang, malawak na pag-iisip. Ayan. So, sana na sundan nyo yung instruction ko. Madali lang naman siyang sundin. At, sige, save natin to. Tingnan natin ulit para malaman. Right click. Ito yung una nating ginawa. Right click, properties. Since na-unblock na natin yun, hindi na siya nagtatanong. Pero since pag sinend mo yan sa isang tao, kapag dinownload niya yon, lalabas yung unblock na yon, yung mga unblock na yan. Click mo lang check, and then apply, and then click OK. Since dahil na-unblock na natin, wala nang nagtatanong ng security. And then at the same time, hindi na rin siya nangungulit ng enable content because of the options, trust center setting, at in-enable na kasi natin yung mga may kaugnayan sa mga ganon. Ayan o, show policy tip, message bar, hindi na siya naglalabas ng mga ganong klase. Ayan. So I hope may natutunan kayo, no?